Narito nga pong News TV Quick Response Team sa San Beda College kung saan isa na naman pong ininala ng biktima ng hazing na estudyante po ang namatay. Ito po isang first-year law student na si Mark Andre Marcos. At ngayon po ay magkakaroon po ng misa dito sa Abbey of Our Lady of Montserrat sa loob ng mismong campus na dadalawin po ng mga law students karamihan. At ito po ay nakagumimbal na naman dito sa eskwelahan, lalo pat kamakailan lamang po ay nabalitaan nga po natin na nangyari sa isa pang estudyante na si Marvin Reglos. Actually ay hindi po pinapahintulutan yung mga miyembro ng media na pumasok at kumuha ng footage sa loob, kaya po naririto lang po tayo sa gilid ng San Beda College para po makibalita sa mga estudyante na maaari po pahintulutan ng eskwelahan na makapagsalita. At ngayon nga po ay isang misa ay naabangan bandang 6:30 ng hapon, pero bago po yan ay makakapanayan po natin si Joe Vincent Aguila, ang presidente po ng San Beda Law Human Rights Advocate. Nandito po siya sa tabi ko. Magandang hapon sa iyo, Jovi. Good afternoon po. So, itong pangyaring ito, anong naging reaksyon ng mga estudyante, ng faculty, nung mabalitaan yung nangyari kay Andre? Opo, isa po itong masamang balita para sa aming mga estudyante ng San Beda College of Law, and kami po ay unang-una nakikiramay po kami sa pamilya. At yun nga po, isa po itong malungkot na balita, at wala pa nga po isang taon ay nahaharap na naman po kami sa ganitong issue. And masakit po sa amin bilang mga estudyante na nadadamay dito dahil pangalan po ng aming eskwelahan na dinadala rin namin sa pang-araw-araw naming buhay, na mismo kami po yung nadadamay. So, nakakalungkot pong balita ito para sa amin, and isa po itong panahon ng kalungkutan at pagpakikiramay po sa pamilya nila. Nabanggit mo na yung mga freshman, gaya ni Mark Andre, merong waiver. Na pwede ba pakita waiver na pinipirmahan nila pag pumasok sila dito? Ngayon pong academic school year na itong school year na to, lahat po ng estudyante ay may pinipirmahan na ganitong waiver. Nasasaad po dito na ito lang po ang mga kinikilalang organisasyon ng San Beda College of Law. Ito pong 11 na organizations na to. And outside this, na kung meron mang kayong sasalihin na ibang organization, fraternity or sorority, ay hindi po yun recognized ng San Beda College of Law. And lahat po ng frat violence-related na kaso ay amin pong kinokondena, lalo na po ng administrasyon ng College of Law. Pero may, ang nabanggit mo kanina, may parang problema dahil yung mga frat or sorority o yung mga na-involve dito sa mga gantong violence, nag-ooperate outside the campus. Yun ang problema. Opo, ito naman pong labas na po sa... Basta po ang sa College of Law po, meron pong ginagawa yung administrasyon namin, yung din namin especially na action na offshoot to nung nangyari doon kay Marvin Reglos, na ito nga yung isang action namin na kapag nag-sign ka ng waiver na to, isinasabi mo na hindi ka miyembro ng fraternity, or kung magiging miyembro ka, meron kang karampatang action kung ikaw ay masasangkot sa mga ganitong activities or yung hazing nga na tinatawag. Paano nyo siguro ipaparating dito sa grupong ito yung pagkondena nyo, o kaya paano kayo makakatulong naman sa pamilya ni Mark Andre para mahuli rin yung mga gumawa nito? Unang-una po, dahil nga po kami estudyante ng batas, susundin po natin yung tamang course ng batas and yung due process of law, na aalamin muna natin kung sino po talaga yung mga sangkot. Hindi naman po tayo agad-agad na mag-name drop ng ganitong fraternity or ng ganitong pangalan, kasi medyo malabo pa. So, under investigation naman po, nakikipagtulungan naman po yung administration ng San Beda College of Law and yung mga student organizations, especially yung Law Student Government, dun sa investigation ng PNP ng Dasmariñas, Cavite. Maraming salamat. Opo. Si Jovi Aguila, siya po ang presidente ng San Beda Law Human Rights Advocate. At makakasama rin po natin si Ian Gionanga, siya po yung External Vice President ng Law Student Government. Magandang hapon sa iyo. Magandang hapon po. So, ngayon, meron ba kayong campaign o parang pagsasama-sama ng mga estudyante para ma-identify kung sino may kagagawan? Kasi hanggang ngayon, parang blanco pa yung mga otoridad kung sino talaga may kagagawan dito. Ngayon po, syempre, kasama rin po namin yung human rights advocates natin na
kinakausap namin yung mga estudyante. Oo. Kasi syempre, given na yung mga organizations na to ay unrecognized talaga. So, mahirap malaman outright kung sino yung mga member. Wala ba lumalapit sa inyo na bumubulong na maaring itong grupong to? Wala bang ganun? Wala pa po sa ngayon, given na syempre kahapon lang din po, tapos wala rin kaming klase kahapon. Kaya parang ngayong araw lang talaga nangyari. Pero ngayon, we're doing our best na mag-reach out din sa mga estudyante to at least ask them questions na about kung may nalalaman po sila. Kasi syempre, inisip din ng mga karamihan ng mga estudyante baka natatakot sila lumapit. Kasi syempre, kahit pa paano inisip nila yung kapakanan din nila, yung safety nila. Yun, tama yun. Kasi kung napapanood nila tayo at meron silang pagnanais na lumapit sa inyo, paano nyo naman i-assure na siguro identity nila o lumapit sila sa GMA News na talaga mapapangalagaan nung grupo ninyo? Yun po, syempre kasama naman namin yung admin ng San Beda in helping those kung sino man po yung lalapit. And we would assure them naman na yung anonymity nila kapag lumapit sila sa amin to give us help in giving names to those who are involved sa case na to. Siguro panghuling salita, ano yung panawagan mo kung sakali napapanood tayo itong mga estudyante may kagagawa nito? Anong panawagan mo sa kanila para at least kahit papaano magkaroon din ng linaw kung sino talaga yung mga sangkot dito? So sa ngayon, syempre we're under investigation. So humingi rin kami ng tulong sa kanila, sa mga miyembro nila na kung talaga namang syempre buhay din kasi kinuha nila medyo tas first year pa. So kung may maitutulong din sila sa amin, pwede naman silang lumapit and hindi naman may due process naman tayo. So, kung naniniwala silang wala talaga silang kinalaman, wala po silang dapat ikatakot din kung gusto nilang lumapit sa admin or kung sa inyo man po. Maraming salamat, Ian. Si Ian Gio ng External Vice President po ng Law Student Government ng San Beda College. Samantala, sa puntong ito po ay makakausap po natin si Marvin Marcos, ang kapatid po ng biktimang si Andre. Magandang hapon po sa inyo, Marvin, at nakikiramay. Magandang hapon din po. Opo, at sa ngayon po ba ay nasaan na po ang mga labi ni Andre? Kanina pong 10 o'clock AM, dumating na po yung body niya dito sa province namin, dito sa Ramos, Tarlac. Opo. At so far, kumusta po yung investigation ng mga pulis? Meron ho bang update man lang na binibigay sa inyo kung na-identify na o may lead na sa may kagagawan po nito? Actually, meron na, pero hindi mo na siguro, i-confirm muna namin kung talagang may lead kami. Opo. Magandang development po yun para sa pamilya. Oo. Opo. At itong magiging burol po ni ay hiniling nga po ng pamilya nyo na maging pribado lamang? Actually, hindi naman sa ganun, pero gusto lang namin na dito siya sa province namin para yung mga matatagal niyang kasama sa buhay madaling makapunta dito. Hindi tulad pag sa Manila 4 years lang naman siya nakatira dyan. Opo. Dito talaga yung most of his lifetime Opo. At siguro panghuling katanungan po, kung sakaling napapanood tayo na may kagagawa nito, ano po yung gusto nyong sabihin sa kanila o ipanawagan po sa kanila? Gusto ko lang sabihin na hinahanap na namin kayo, matutuntun namin kayo. Hindi kayo makakapagtago. Kahit sabi nga nung tito ko na lawyer, kahit na sinong connection yung gamitin nyo, gagamitin din namin lahat ng resources namin. Po, maraming salamat po si Ginoong Marvin Marcos, kapatid po ng biktimang si Andre.